Alam kong matagal-tagal na noong huli tayong gumawa ng review sa Tensura kung kaya't ngayon ay pag-uusapan naman natin kung bakit nga ba hindi basta-basta pwedeng sumalakay ang Eastern Empire at ang pagtanggap ni Rimuru sa imbitasyon sa kanya upang makasali sa Western Council. Nalaman nga natin na si Maribel ang gumawa ng sulat upang imbitahan si Rimuru, subalit hindi pa rin nagtatapos sapagkat magkakaroon muna ng botohan sa mga member nito kung sila ay papayag na makasali ang ating bida. Naroon si Hinata upang magmasid kung ano ang pag-uusapan ng mga councilor ng bawat bansa at gaya nga ng kanyang inaasahan ay takot ang mga tao na to sa ating bida sapagkat maaaring maging kalaban daw nila si Rimuru sa hinaharap. Sa pagpupulong na to ay marami ang mga may ayaw na sumali si Rimuru, subalit sa naging dahilan ni Johan na isa sa mga councilor at mismong kasama sa 5 elders, isama pa ang naging suporta ni Councilor Gavan ay napapayag nila ang lahat na makasali si Rimuru sa Western Council. Sa meeting na ito ay napansin ni Hinata na scripted ang naging chaos sa pag-uusap ng mga councilor sapagkat si Johan at Gaban kasama pa ang ibang member na to ay magkakasabwat upang mapapayag nila ang iba pang councilor. Pagkatapos noon ay pinakita naman ng eksena kung saan tinanggap ni Rimuru ang imbitasyon at ngayon ay dadako na siya sa napag-usapang lugar at ito ang lugar ng Ingrasya. Kasama ni Rimuru si Benimaru bilang bodyguard, nandito rin si Zoe na siyang nagre-report sa kanyang shadow, pati na din ang pinakamagandang dalaga na si Shuna. Speaking of shadow raw ay medyo namimiss ni Rimuru si Ranga sapagkat si Ranga ngayon ay hindi maiwanan si Gobta sa ginagawa niyang pagsasanay sa ilalim ni Milim. Batak na batak ang ginagawang pagsasanay ni Gobta at ang malupit pa dito ay nagkakaroon ito ng mock battle laban kay Carrion. Gusto raw sanang isama ni Rimuru si Shion, ngunit sa ugali na meron ito ay maaaring magkaroon sila ng problema kung kaya't pinagbantay na lamang niya ito ng headquarters habang nagpapatraining. Si Geld naman ay busy sa pagiging commanding officer sa ginagawang mga gusali upang mabuo na talaga ang city sa lugar ni Milim. Si Diablo naman ay hindi pa rin bumabalik hanggang sa ngayon sapagkat busy pa ito sa pagre-recruit at gaya ng pangako ni Rimuru dito ay natapos niya na ang mga katawan na inihiling nito, ngunit kung tatawagin daw ito ni Rimuru sa anumang oras ay magpapakita ito. Si Hakuro naman ay kasama ni Momiji upang ipasyal sa hidden village ng Tengyou Clan. Si Gabiru at Midray naman ay pumunta sa Forgotten City of Dragons sapagkat ngayon daw ay tinitirhan na ito ng mga wyverns at binabalak nilang manghuli upang mapalakas nila ang kanilang puwersa. Unang pinuntahan nila Rimuru ang tindahan ng mga damit upang mapalitan ng kanilang kasuotan at mabigyan ng idea si Shuna upang mas gumaling pa ito sa paggawa ng damit. Sumunod nilang pinuntahan ang tindahan ni Yoshida kung saan dito nila hihintayin si Hinata Sakaguchi. Habang naghihintay ay nag-report na din si Zoe kung saan sinabi nito na maganda ang naging impact ng Founding Festival at naging sikat daw talaga ang Labyrinth ng Tempest. Sinabi rin ni Zoe na si Duke Muz ay tila ba may koneksyon sa isang shadow committee at sa mga hindi nakakakilala dito, si Duke Muz ang may pakana ng kaguluhan dahil kinasabot lamang nito ang mga merchants na dumalo sa Founding Festival. Nagulat si Rimuru sa sumunod na sinabi ni Zoe sapagkat patay na raw si Muz at maaaring pinatay daw ito sa malayo ang pag-atake at naramdaman lamang daw ito ni Zoe nang si Duke Muz ay bumagsak na sa lupa. Nagtataka si Rimuru kung bakit hindi ito naramdaman ni Zoe dahil kung ang taong umatake dito ay gumamit ng magic or kahit projectile na sandata ay may maiiwan pa rin itong bakas ng aura. Maaari daw na isa itong sniper attacks na pinagtaka nila Shuna at Benimaru sapagkat ngayon lamang nila narinig ang salita na yon. Biglang nagsalita si Hinata at sinabing ang ibig sabihin mo ba ay mga baril? Naalala kong si Yuki ay nagmamay-ari ng isang pistol. Sobrang nagulat si Rimuru sa ginawa ni Hinata dahil tinago nito ang kanyang aura sabay lapit kay Rimuru kung kaya't si Zoe at Benimaru ay pinipigilan ng kanilang tawa, kaya naman si Shuna ay pinagalitan ng mga ito alang-alang sa ating bida. Balik sa pag-uusap ay nagkaroon sila ng conclusion na kung merong pistol sa mundong ito ay maaaring merong sniper rifle na kayang pumatay sa malayo ang distansya. Pinaliwanag ni Rimuru sa tatlo ang tungkol sa mga baril sa pamamagitan ng telepathy at doon ay nagkaroon na sila Benimaru ng idea kung paano ito gumagana. Tanong ni Rimuru kay Hinata ay bakit daw kaya siya inimbitahan ng council upang sila ay maging guest. Sagot naman ni Hinata ay maaaring i-announce na raw ng council na kasama na ang Tempest sa Western Council dahil sa nakaraang meeting ay pumayag na ang mga member nito. Ayon kay Raphael Sensei ay maaaring tanungin daw si Rimuru ng council tungkol sa magic train o kaya sa mga sandata na gawa ni Kurobi at maaaring hingin daw nila na ipakita ng Tempest ang research na kanilang ginagawa. Wika ni Hinata ay maaaring may mga tanong daw ang council na maaaring ikainis ni Rimuru kung kaya't wag daw itong mauhulog dito. Sagot naman ng ating bida ay masyado raw nag-aalala si Hinata sa mga bagay-bagay. Ayon naman kay Zoe ay may nakalap silang mga impormasyon
impormasyon na gusto ng mga minister sa iba't ibang bansa na pakinabangan ng Tempest Nation, at bago pa siya matapos sa kanyang sinasabi ay nagsalita si Hinata na gusto raw ng council na maging part ang Tempest sa magiging depensa sa darating na digmaan sa Eastern Empire. Alam ni Hinata ang lahat tungkol sa mga bagay na yon, at sagot naman ni Benimaru ay wag daw masyadong mag-alala si Zoe sapagkat hindi naman sila obligado na makisali sa digmaan. Tanong ni Zoe kay Rimuru ay bakit daw hindi nila kailangan mag-alala tungkol dito. Sagot naman ni Rimuru ay kailangan lamang nilang mag-isip kung ano ang iniisip ng Eastern Empire sapagkat bago sila makapasok sa Western Nations ay kailangan muna nilang dumaan sa Great Forest of Jura kung saan naroon si Beldora at ang bagong Demon Lord na siya. Pwede rin silang dumaan sa dagat subalit maraming halimaw na malalakas dito na pwedeng sumira ng kanilang mga barko, at ang huling daan ay mga bundok kung saan naninirahan ang lahi ng mga dragon na maaaring kumalahati sa kanilang bilang. Kung manalo man daw ang Eastern Empire sa lahi ng mga dragon, susunod nilang kakalabanin ang military ng Western Nations kung saan sila ay magiging dehado dahil bawas na ang kanilang sandatahang lakas. Sinuggest ni Raphael Sensei na hilingin ni Rimuru kay Hinata na imbestigahan nito ang structure ng Dwargon Kingdom sapagkat ang lugar ni King Gazel ay tinayo sa malaking kuweba sa ilalim ng Kanat Mountains, at doon ay nagets na rin ni Hinata ang gustong mangyari ni Rimuru bilang pag-iingat. Ayon kay Hinata ay maaaring hilingin daw ng council na magbigay ng sundalo si Rimuru sa iba't ibang bansa upang ipanglaban sa mga halimaw. Proposal naman ni Raphael Sensei na maaari daw nilang gawing advantage ang tungkol sa bagay na yon. Bago matapos ang pag-uusap ni Rimuru at Hinata ay pinaalalahanan siya nito na ang council ay binubuo ng iba't ibang taong mga tanga, kung kaya't naintindihan naman nito ni Rimuru at doon ay nagpaalam na sila sa bawat isa. So dito na muna natin tatapusin ang bidyong ito, at panay-importante lang ang aking mga sinabi dahil napakaraming useless conversations ang iyong mababasa kapag binasa mo talaga ito ng buo. Kaya naman don't forget to like, follow and subscribe para sa mas marami pang Tensura content na aking gagawin. See you to my next video. Goodbye!